Ibinahagi ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga inihaing karagdagang polisiya na angkop pa sa pagpapalawak ng Solo Parents Welfare Act at kampanya laban sa Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Si Kate Renya sa detalye magbabalita ng live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, layunin ng isinagawang pagdinig ng Committee on Revision of Laws na layong masiguro ang maayos at sabayang pagtugon ng publiko at pribadong sektor para maprotektahan ng mga solo parents at mga kabataang Pilipino. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development at iba pang concerned agencies ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa kanilang presentasyon, nais nilang mapalawak pa ang suporta sa solo parents sa pamamagitan ito ng mas pinalakas na mga benepisyo, mas malinaw na proseso at mas maraming programang pangkabuhayan maging ang psychosocial assistance. Samantala, tinalakay rin ng DSWD, Department of Education at mga child protection organizations ang pagpapatupad ng Republic Act No. 1130, 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Tumututok ito sa mas mahigpit na kampanya laban sa online sexual exploitation ng mga bata. Kabilang dito ang mas pinahusay na mekanismo sa pagre-report, koordinasyon sa law enforcement at pakikipagtulungan sa mga internet service provider para matiyak ang mas mabilis na pag-block sa mga illegal na material na nambibiktima ng bata online. Tinalakay rin ng Department of Education ang kanilang misyon sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng classroom-based session laban sa OSAEC at SISAEM, kung saan higit 3 milyong estudyante na ang nag-participate simula pa noong school year 2024. Princess, nanawagan din ang ilang mambabatas sa mga concerned agencies na sana ay mapadali o gawing minimal ang mga requirements para sa mga solo parents para mapadali ang kanilang pagkuha ng mga benepisyong kanilang kinakailangan. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.